Sa ibayong dagat pa rin, mahigit 20 sundalo patay sa suicide bombing sa Pakistan at huling miyembro ng K-pop group EXO na papasok sa military service, ibinunyag na ang petsa ng kanyang enlistment. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Hinagupit ng malalakas na hangin ng Queensland sa Australia dulot ng Cyclone Jasper. Nasa 18 residente ang na-rescue ng Fire and Emergency Services sa bayan ng Mosman matapos ang malawakang pagbaha. Bagamat bahagyang humina na ang bagyo, pinangangambahan naman ang malawakang pagbaha, partikular na sa mga malapit sa coastal areas. 23 sundalo ang nasawi matapos ang suicide bombing sa isang military base sa Pakistan. Batay sa ulat, bigla na lang binangga ng isang sasakyan na sinasabing naglalaman ng bomba ang gusali ng militar. Inako ng Taliban Group ang pag-atake. Surpresang bumisita sa Norway si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Dumalo siya sa pulong ng mga lider ng 5 Nordic countries sa Oslo habang nakapulong din niya ang punong ministro roon. Mapapatid na isa ang Norway sa sumusuporta sa Ukraine mula nang lusubin sila ng Russia. Pagtitiyak ng Norway, magpapatuloy ang kanilang pag-agapay hanggang tuluyang mabawi ng Ukraine ang tunay na kalayaan. 안녕하세요, 세훈입니다. 오늘 저는 Nagpaalam pansamantala ang K-pop boy group EXO member na si Sehun sa kanilang fans. Sa isang handwritten letter na ipinost niya sa isang social media app, ni-reveal ng pinakabatang miyembro ng grupo sa kanilang mga tagahanga ang petsa ng kanyang military enlistment na mangyayari sa December 21. Dito'y humingi rin siya ng paumanhin sa EXO-L kung ngayon lang niya ito sinabi sa kanila. Si Sehun na ang pinakahuling miyembro ng grupo na papasok sa military service. Joy Salamatin para sa Bayan.